Dumating ang Mid-Range Capability Ground-Based Missile System ng US Army sa rehiyon kasunod ng serye ng mga mapanganib na paghaharap ng Chinese Philippines sa South China Sea, kung saan ang mga barko ng Pilipinas ay tinutukan ng mga water cannon na nasugatan. Ito ang kauna-unahang deployment ng MRC missile system, na kilala rin bilang Typhoon System, sa Indo-Pacific Theater, at ito ay dumarating sa gitna ng serye ng US-Philippine military exercises, kabilang ang pinakamalaking edisyon ng taunang bilateral balikatan, mga pagsasanay simula Lunes. Inakusahan ng China ang United States ng "stoking military confrontation" sa kamakailang pag-deploy ng isang malakas na missile launcher na may kakayahang magpaputok ng mga armas na may hanay na hanggang 1,600 kilometro sa mga exercises sa Pilipinas. Hindi sinabi ng US Army kung gaano katagal mananatili ang Typhoon System sa Pilipinas, ngunit ang pagkakasangkot nito sa serye ng magkasanib na pagsasanay sa pagitan ng dalawang kaalyado sa kasunduan, na ang una ay nagsimula noong ika-8 ng Abril, ay nagpapadala ng senyales na maaaring maglagay ang US ng mga nakakasakit na armas, sa loob ng kapansin-pansing distansya ng mga instalasyong Chino sa South China Sea, sa katimugang mainland ng China at sa kahabaan ng Taiwan Strait, sabi ng mga analysts. Ang Typhoon System ay may kakayahang magpaputok ng Standard Missile-6, isang ballistic missile defense munition na maaari ding mag-target ng mga barko sa dagat sa hanay na 370 kilometro, ayon sa Missile Defense Project sa Center for Strategic at International Studies. Maaari rin itong paputukin ang Tomahawk Land Attack Missile, isang maneuverable cruise missile na may saklaw na 1,600 kilometro, ayon sa CSIS. Ito ay isang makabuluhang hakbang sa ating pakikipagtulungan sa Pilipinas, ang ating pinakamatandang kaalyado sa kasunduan sa rehiyon. Kami ay nagpapasalamat sa aming mga kasosyo sa Armed Forces of the Philippines, at kami ay nasasabik na palawakin ang aming pakikipagtulungan sa seguridad habang dinadala namin ang bagong kakayahan sa Luzon. Ayon sa Beijing, ang presensya nito sa rehiyon ay nagdaragdag ng mga panganib ng maling paghatol at maling kalkulasyon. Sa isang regular na news briefing noong nakaraang linggo, inakusahan ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Lin Jian ang US na naghahanap ng unilateral military advantage, at binigyang diin ang malakas na pagtutol ng Beijing sa deployment. Hinihikayat namin ng US na taimtim na igalang ang mga alalahanin sa seguridad ng ibang mga bansa, itigil ang pag-iinit ng komprontasyong militar, itigil ang pagsira sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, at gumawa ng mga konkretong aksyon upang mabawasan ang mga estratehikong panganib, sabi ni Lin. Ang US Army ay tumatawag sa deployment na nagsimula noong ika-11 ng Abril para sa Seloknib Exercise, isang landmark sa regional na kakayahan nito. Ang maliwanag na diplomatic fallout ay dumating habang ang mga dumalo mula sa 29 na bansa, kabilang ang commander ng US Pacific Fleet, ay dumalo sa 2 araw na Western Pacific Naval Symposium na nagsimula sa silangang daungan ng lungsod ng Qingdao ng China noong linggo. Tatalakayin ng mga dadalo ang Maritime Peace, Maritime Order batay sa Maritime Security Cooperation at International Laws, at Global Maritime Governance, ayon sa Chinese state-run Xinhua News Agency. Iyan ang parehong mga alituntunin na inaakusahan ng Washington at Manila ang Beijing ng pagbaliwala sa mga agresibong aksyong Chino na ikinasugat ng mga Pilipinong mandaragat at nasira ang mga sasakyang pandagat sa paligid ng pinagtatalo ng mga tampok sa South China Sea. Ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at Pilipinas, ang pinakamatandang naturang kasunduan ng US sa Asia-Pacific, ay nagsasaad na ang magkabilang panig ay tutulong sa pagtatanggol sa isa't isa kung alinman ay atakihin ng ikatlong partido. Sa maikling komento sa CNN sa sideline ng pagtitipon, sinabi ni USADM, Stephen Kohler, "Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon para sa lahat ng hukbong dagat na magsama-sama at pag-usapan ang lahat ng mga issue." Sinabi ng mga analyst na ang pag-deploy ng Typhoon Missile Battery ay ang unang senyales ng mga plano ng US na tugunan ang matagal nang naging bentahe para sa Beijing sa rehiyon. Ito sa ilang paraan ay nagpapapantay sa naunang sitwasyon kung saan ang mga missile ng Chinese ay nagbanta sa mga puwersa ng US sa kahabaan ng First Island Chain, na kinabibilangan ng Hilagang Pilipinas, Japan at Taiwan, at kahit na mas malayo sa silangan sa kahabaan ng Second Island Chain na nakasentro sa Guam, sabi ni Colin Ko, Research Fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies sa Singapore.
Samantala, sinimulan ng US at Pilipinas ang pinakamalaki sa kanilang serye ng magkasanib na pagsasanay noong Lunes, kasama ang 3 linggong balikatan drills, Tagalog para sa balikat, na kinasasangkutan ng libu-libong tauhan ng militar. Isang ulat mula sa opisyal na Philippine News Agency ang nagsabing gagamitin ng Manila ang taunang pagsasanay upang ipakita ang pinaka-advanced na sistema ng militar nito, kabilang ang isang missile frigate, light fighter jet, close combat support aircraft at Black Hawk helicopters. Nauna nang ipinahiwatig ng mga opisyal ng Pilipinas na ang bahagi ng hukbong dagat ng ehersisyo ay sa unang pagkakataon ay lalampas sa 12 nautical mile na limitasyon ng karagatan ng Pilipinas, at sa eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng bansa, mga 200 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas, bagaman hindi ang eksaktong ruta ay ibinigay. Kasama rin dito ang partisipasyon ng French Naval sa isang group sail mula sa Palawan Island, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Ang Palawan, na nasa pagitan ng South China Sea at Sulu Sea, ay humigit kumulang 200 kilometro mula sa Second Thomas Shoal, isang pinagtatalunang tampok sa Spratly Islands na naging lugar ng maraming paghaharap sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard vessels. Ang bagong ground-based launcher ng US Army, na kayang suportahan ng Tomahawk cruise missiles at SM-6, ay lumitaw sa unang pagkakataon sa Indo-Pacific sa isang deployment sa Northern Philippines para sa military drills. Ang mid-range capability, na kilala rin bilang Typhoon Weapon System, ay isang Lockheed Martin na disenyo na kumukuha ng Naval Mk 41 vertical launch system at binabago ito para sa land-based na mga operasyon. Ang mga launcher na ito ay bumubuo ng isang pangunahing bahagi ng bagong Multi-Domain Task Forces ng US Army, na nilikha upang tugunan ang malawak na hanay ng mga banta na kinakaharap ng Russia at China. Ang baterya ng Typhoon, na binubuo ng 4 na launcher, isang command center, at mga nauugnay na logistical vehicle, ay itinalaga sa Strategic Fires Battalion ng Task Force, na higit na binubuo ng High Mobility Artillery Rocket System at Dark Eagle hypersonic na mga baterya. Sa kauna-unahang deployment na ito, ang 1st MDTF na nakatalaga sa labas ng Continental United States sa Joint Base Lewis McChord, Washington ay nag-deploy ng Typhoon sa isang US Air Force C-17 Globemaster. Mahigit 8,000 milya at 15 oras makalipas, ang unang ground-based cruise missile launcher ng Amerika mula noong Cold War ay gumulong sa lupain ng Pilipinas sa isang hindi kilalang airfield sa Northern Luzon para sa bilateral na US-Philippine Ground Forces exercise sa Locknib 2024. Sa nakalipas na mga taon, ang mga aktibidad sa Salaknib ay lumipat upang isama ang mga mas matataas na pagsasanay, tulad ng pagtatanggol sa baybayin, sa gitna ng paglipat ng militar ng Pilipinas mula sa mga operasyong panloob na seguridad tungo sa pagtatanggol sa baybayin ng archipelagic.